Magandang gabi po. Ah, mga karanasan sa buhay. Ang aking kasagsagan nung araw na dami akong pinagdaanan. Nagedad pa ako ng 14, 15, 16 hanggang mag-30, 31. Ang bisyo ko hindi nawala sa akin. Nung araw, nag-asawa ako, nag-edad ako 31. Huminto ako sa bisyo sa pagkalasinggero. Sa hindi pa ako, binata pa ako, grabe. Malakas pa ang aking magulang. Ang sabi ng magulang ko sa akin, "O Junjun, huwag mo gayahin si tatay mo." Sabi ng nanay ko. Si tatay ko, lasinggero. Ang kanyang pagkalasinggero, binubuhay niya ang kanyang mga anak. Nagiinom siya, kumpleto lahat, pagkain, ulam. Mabait yung tatay. Wala siyang mga kaaway. Ang kanyang malasing, kantahan lang. Ganun lang. Hanggang matanda na yung tatay ko. Yung nanay ko mabait talaga sa akin. Tatay ko mabait talaga. Minsan nag-inuman kami ng tatay ko. Ang sabi ng ibang magulang, nag-inuman yung anak at tatay, junior. Hindi magandang pakinggan, hindi magandang makita sa mga mata ng mga tao. Daming mga marinig mo, aabot sa ibang mga barangay. Yan, yung pamilya na yan, lasinggero. Pero lumilipas na yan, mga kwento-kwento lang to, kwento-kwentuhan lang. Kasi naalaala ko yung mga pinagdaanan ko, kasi matanda na ako. Nagpasalamat din ako ng Panginoon nga binago niya ang aking buhay, na dahan-dahan iniwan ko na yung paglalasing. Wala akong ibang bisyo, yun lang. Ang mga bisyo na mga bawal nung araw, nakatikim na ako niyan. Yung tinatawag kutsubong. Yung kutsubong, grabe ako yun sa probinsya namin nung araw. Kutsubong, makasira yan ng kalusugan sa paningin. Marijuana, pinagdaanan ko yan. Dami ako niyan nung araw. Yung tinatawag nila bato-bato. Bato. Shabu. Nakatikim na ako niyan. Pero yang lahat tinikman ko na. Bawal talaga. Dapat, sabi ng batas, kung hindi ka magbago,
may ano ka, may hahabulin ka ng batas. O, yung lahat na yan, mga pinagdaanan ko, ito, kwento-kwento lang to, pero totoo to. Grabe ako nung araw, grabe. Sa inuman, walang pira, mangungutang, inasahan lang yung magulang, may tanim ng kaniyugan, yun lang ang hanap buhay noon sa probinsya. Minsan, nanakawin ko yan. Di alam ng magulang ko. Kumukupras ako doon sa, kasi malaki yung lupa, hindi alam. Minsan, dami akong mga hindi magandang mga ginagawa. Pero ginagawa ko yun, hindi doon sa ibang tao, sa pamilya, mga kapatid ko, yung mga kapatid ko nagagalit sa akin. Yung lahat na yan, mga karanasan, hindi maganda pakinggan. Ang aking mga karanasan, binago ko ngayon sa hanggang may edad na ako. Sabi ko, nanalangin ako, sabi ko, Panginoon, wala na talaga akong pupuntahan. Mayroon akong isabi sa iyo, pakinggan mo ako, Panginoon, sabi ko. Kinakusap ko ang Panginoon doon sa kwarto ko. Sabi ko ng Panginoon, Panginoon, bigyan mo ako ng mga asawa na ako. Gusto ko na magbago. Pagkatapos yung mga dasal ko, hindi ko alam, biglang nakita kong isang babae. Mga ilang araw, dininig ng Panginoon ang aking mga nadalangin. Sabi ko, ito na nga ang panaginip ko. May lumapit sa aking babae, sabi niya, pwede ba imbitahin kita? Saan? Mayroon kaming concert crusade. Oo, sabi ko. Sabi ko sa sarili ko, tinanong ko yung sarili ko, ito na nga, Panginoon, ang dininig mo ang dalangin ko, ito na nga ang babae nga mapangasawa ko. Hanggang nangligaw ako, sinagot ako agad. Sabi niya, maghintay ka lang, maghintay. Hanggang binigay ng Panginoon sa akin ng isang babae. Sabi ko na naman, Panginoon, bigyan mo ako ng isang lang anak. Nga gusto ko may pamilya na ako. Bigyan mo ako ng isang anak na babae. Okay, hanggang nagkasama kami. Nagkatotoo lahat. Binigyan ako ng isa lang anak, babae. Hanggang ngayon, ang lahat kong mga pinagdaanan, ang lahat kong pagsubok sa aking pagkatao, lumilipas na yan. Ang sabi ng banal na kasulatan nga, ang lahat na masasamang mga gawa
mayroong pagkatapos. Ngayon, nagpasalamat ako ng Panginoon nga binigyan pa ako niyang pagkakataon nga magbago. I-surrender ko lahat ang mga ganyang mga gawa nga pupunta ng kapahamakan sa aking mga kaluluwa, sa aking kaluluwa. Ngayon, naalaala ko talaga ang lahat ng mga pinagdaanan hanggang namatay yung magulang ko. Sa ngayon, naalaala ko talaga itong mga bidyong ito, isa itong mga pinagdaanan ko ng araw. Hanggang ngayon, dito ako sa Maynila. Nagtiis lang. Nagtiis na kasama ko pamilya ko, anak ko, nga ang aking mga dalangin, nandyan ang Panginoon, hindi ako niya iniwan. Dito siya, ang aking mga pangailangan, pinoprovide niya, nagagamit siya ng instrumento. Ang aking boss, madam, na nung araw, sabi ko, sa totoo lang, doon ako na nakapunta sa kanila, sa aking mga pagkabata. Parang dinala ako ng Diyos doon sa kanila nga ginagamit sila ng Panginoon. Kung hindi ko sila nakita, kung hindi ko alam kung buhay pa ako ngayon, kasi mabait talaga ang amo ko. Hindi ko nalimutan yung asawa ng amo ko. Sabi niya, John, huwag ka pa sobra lasing. Dinala ka ng Diyos dito sa amin. Hindi ko nalimutan yan. Pagkabait talaga. Hanggang ngayon, nandito ako sa kanila. Alam nila nga ako nangailangan ng tulong sa kanya. Ang importante, katiwalaan tayo ng ating boss nga hanggang sa pagtanda nga palagi tayong pagkatiwalaan. Hindi natin abusuhin, hindi ko abusuhin ang kanyang kabaitan. Ang aking pamilya nandyan palagi sa kanyang puder. Kung mayroon akong pangailangan, ginagamit siya ng Diyos ang lahat ng kanyang mga dasal o dalangin sa malaki niyang mga tinutulungan. Pinagpala ang aming boss, madam. Ang Panginoon magbigay sa kanya ng kalakasan araw-araw. Gagamitin pa siya, marami pa siya matulungan, lalo na sa mga nangailangan na mapagaling niya. Siya po isang doktor, marami pa siyang matulungan nga mga pasyente. Gagamitin pa siya, lalo pa siyang gagamitin ng ating dakilang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Itong gabing ito, ang video na ito, isa itong naisipan ko talaga. Salamat sa makapanood itong video ito. Ako po si Liwanag Junjun Insinsario.